Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction o opinion itong article published sa Abante. Mga hindi pagkakaunawaan sa grupo ng Kakamping o Dilawan. Ito, Bam Aquino windang sa tandem issue kay VP Sara Duterte. Umugong ang balitang kinompronta di umano ni Senator Paolo Benigno Aquino IV, si Attorney Barry Gutierrez. Ito yung dating spokesperson ni VP Leni Robredo. Matapos siyang akusahan na nag-audition na running mate ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential elections. Ayon sa source ng Abante, nag-cruise ang landas ng dalawa sa birthday celebration ni Senator Risa Hontiveros nitong Huwebes ng gabi, Pebrero 26. Si Gutierrez ay nagsilbi bilang tagapagsalita ng dating Vice President Leni Robredo. Kabilang sa dumalo sa event si Senate President Vicente Tito Soto III, iba pang miyembro ng majority bloc at mga lokal na opisyal ng gobyerno. Sinabi ng nakasaksi na nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Ngunit sa huli, sinabi umano ni Aquino kay Gutierrez na mabuti at nagkausap sila ng personal upang maliwanagan ang ugat ng kanilang pagtatalo. Sa kabila nito, inabot lang ng 30 minuto ang event ni Aquino na maring na bad trip sa enkwentro kay Gutierrez. Nagsimula ang lahat sa sinabi ni Aquino noong nakarang linggo na dapat litisin sa Pilipinas ang mga kaso ng extrajudicial killing sa giyera kontra pulburo. Ikinadismaya ni Gutierrez ang payag ni Aquino at nagpatutsada na maring gusto umano ng senador na maging running mate ni Duterte sa susunod na halala. Ito. Kung ang intention niyan ay ligawan o parang magpalambot ng puso ng mga supporter ng mga Duterte, malabo yan. Dahil kung presidente ang kanyang hinahabol, nag-declare na si VP Sara. Politikon, wika ni Gutierrez sa programang Politico Nightly. Ayun. So, makikita mo, wala rin, fragmented din ang mga dilawan. Kulang din sila ng pagkakaisa. Hindi tulad sa ating mga DDS. Isa lang ang kandidato. VP Sara, wala nang iba. Kung sino ang piliin ni VP Sara na VP niya, yun na yun. Wala nang aangal sa kanila. Wala pa. Tanong, sino ang standard bearer nila? Ang lahat gusto si Madam Leni Robredo. Ang problema, alanganin naman si Madam Leni. Sa tingin ko, parang happy na siya sa ginagawa niya sa Naga. Kasi kung ako si Madam Leni, tanungin ko sa sarili ko, ano ang chances kong manalo laban kay VP Sara? At ang nakikita ko, malabo. Maliit ang tsansa niya na manalo siya kay VP Sara. Although siya ang pinakamalakas sa mga makakalaban ni VP Sara. But yung lakas niya, it's not enough na talunin niya si VP Sara. Madagdagan lang ang chances niyang manalo kung makipag-tie up siya sa Marcos Jr. administration. Kaya lang, hindi pa rin kasiguruhan na mananalo siya. Kahit magsanib puwersa pa sila sa Marcos administration. So, kung ako si Madam Leni, bakit pa ako sasabak na naman sa presidential campaign na natalo na nga ako noong 2022? Bakit? Kaya alanganin si Madam Leni kakandidato sa tingin ko. So, pag hindi siya tumakbo, so, yan na naman. Bam Aquino or Risa Hontiveros. Sino sa kanila? Away na naman yan. Kasi parehas si Bam Aquino at Risa may ambisyon
natatakbo sa higher office. Narinig ko ang isang Liberal Party leader, si Congressman Bagilat, Ted Bagilat, na yung dalawa na yan, Aquino and Hontiveros, gumagalaw na sila. Nagpaparamdam na, naghahanda na, nagmo-mobilize na. So, sino ngayon ang standard bearer nila? And then, yung alyansa nila with the Marcos. Papaano ngayon yan? Sino? Granting na magkasundo sila. Kailang, Bam Aquino, palagay ko hindi makikipag-alyansa sa Marcos yan. Si Risa Hontiveros lang ang posible. Kasi sa ngayon, kakampi na naman ng Marcos si Hontiveros. Si Bam Aquino, medyo mas okay pa siya sa akin. O yung statement niya na dapat litisin ang mga kaso ng AGK sa Pilipinas, tama naman yun. Kaya mas bilib pa ako dito kay Bam Aquino kumpara sa ubang kakamping. So what's wrong with that? Gusto nyo puro sa ICC na lang. Di sige. Kung dalhin nyo sa ICC na Senator Bato, Senator De La Rosa, so be it. Basta bahala ang Pilipinong maghusga sa inyo sa 2028. So, good luck sa Lunes, March 2, sisimulan na ng Kamara, Committee on Justice, pagtalakay sa impeachment case ni BP Sara. At yan, exciting na. Tingnan natin anong mangyayari. Sana, dyan pa lang, manalo na si BP Sara. Kailang kung sa Committee on Justice medyo malabo. Most likely, sa tingin ko, ang Committee on Justice magde-decide na merong sufficiency in form and substance. Kaya aakyat ang impeachment complaint sa plenaryo at doon ang tunay na labanan. Tingin ko mahirapan silang makakuha ng 1/3. Yun lang. I hope tama ako. But kung nagkamali man ako at iakyat nila ang impeachment complaint sa Senado, wala pa rin tayong kaba dahil nandun ang mga kakampi ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang gihatag na ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna niyang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Dako ang akong pasalamat sa Ginoo ug sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di na migid karon maulanan. O kay noon pila na day ni Salamat. ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa mo nakaatop karon nga Tuiga. oo.
Pila na da ito katong karaan ninyo nga ato, pila da ito katuig na. 30 na katuig. 30 na katuig, so bago pa mo nakapuli og atop. Karon pamigid na kaapuli kaya natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Lisod. Oo. Sige. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Unsaon gamuso raman. Oo. Usay na muso, usay wala. Oo, suguto bra sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon. Oo, so salamat kayo, te. Salamat sa